Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-18 linggo sa karaniwang panahon. At muli, masinsinan na kinausap ni Jesus ang kanyang mga alagad para nang sa ganon ay maging malinaw ang kanila pong magiging desisyon. Very transparent, no, ang kanya pong ibinigay at ipinaliwanag na kung nais talaga nilang sumunod sa kanya, kailangan maging malinaw, no, kung bakit sila susunod yung bago magdesisyon. Dahil no, yung kalayaan natin na magdesisyon ay hindi po sinasaklawan ng Diyos. Hindi tayo basta-basta pasusunurin lang. Hindi tayo basta parang robot na hindi nag-iisip, kundi pag-isipan muna ng mabuti kung talagang gusto nilang maging alagad ni Jesus. Dahil noon po, no, sa konteksto po ng pagkakaroon ng Panginoon o ng guro at ng estudyante, ay tinuturuan ito. Pero siyempre, ang isang estudyante ay pipili, no? Kumbaga, isa din yan, no? Ang estudyante ay pipili ng kanyang guro kung sino sa tingin niya yung makakapagturo ng mahusay, makakapaggabay sa kanya, at yung guro naman ang siyang pipili din ng kanyang mga magiging estudyante. So, base sa kanila pong standard o qualities, no? At siyempre, kapag ikaw ay isang rabay o isang guro, kapag sikat ka, kapag kilala ka, siyempre, kaakibat na rin yan yung maayos-ayos na buhay, maayos-ayos na pamumuhay. Pero dito, sinabi ni Jesus kung ano ang dapat gawin kung gusto talaga nilang maging alagad niya. Sabi niya, unang-una, limutin ang ukol sa sarili. Limutin ang ukol sa sarili. So, hindi na ito nakasentro sa kung ano ang makukuha ko, kundi sa kung ano ang dapat kong maibigay. Up to the point na pati ang buhay ay handa mong ibigay. Meron siyang, sabi, limutin ang sarili, ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Kung maalala niyo po, kahapon, sinabi niya sa kanyang mga alagad na kailangan niyang magtungo sa Jerusalem at doon ay pahihirapan siya, ipapahagupit, mamamatay, at muling mabubuhay. Kaya bang sumunod?
Pag-isipan muna ng mabuti, kaya bang sumunod? Pag sinabing sumunod ay yung matuto sa kanyang halimbawa. So, ano ba? Kung sa mga alagad, ito ang sinabi niya, sa atin din ngayon, pag-isipan muna natin din ng mabuti. Kung handa ba talaga tayong sumunod kay Kristo? Handa ba talaga natin siyang sundin? Malinaw ba sa atin? Kasi bahagi po, no, pwedeng ang ating pagkakasakit, kung ano man ang dala-dala natin sakit, bahagi marahil yan ng sinasabi ni Kristo, pasanin mo ang krus mo. Yung makita mo na ikaw na lang yung magkasakit kaysa ang iba. Ikaw na lang ang magdusa at handa mong harapin ito. Hindi naman ito sa pagiging pagkamartir, na tinatawag natin. Pero bakit hindi? Sinabi nga rin, ang dugo ng mga martir ang siyang punla ng ating pananampalataya. Kung ano man ang ating mga paghihirap na nararanasan ngayon at sinasabi natin, bakit ganun? Lagi naman ako nagsisimba. Lagi naman ako nagdarasal. Pero bakit ang dami-daming problema? Di ba gusto mong sumunod kay Kristo? Maral, no? Pwedeng paanyaya rin ito na yung mga sakripisyo, yung pag-aalay natin ng mga ito ay para din naman sa kaligtasan ng iba. Yung ngayon ay talagang mas masaya ka kapag nakakapagbigay ka para sa pangangailangan ng iba. Medyo matinding laban pa ito. Kung tayo po ay nag-i-struggle, nasa tamang direksyon pa tayo. Yung kapag nahihirapan pa tayo na sumunod kay Kristo dahil, siyempre, may pagpipilian, ibibigay mo ba ito para sa pangangailangan ng iba? O kukunin mo ito kasi meron ka rin pangangailangan? So, ang paanyaya ni Jesus, laging unahin ang iba. Kung kayang ibigay lahat, ibigay lahat. Kaya patuloy natin na pagnilayan ang paanyaya ni Jesus. At kapag tayo naman po ay tumugon, hindi rin naman niya tayo pababayaan. Katuwang siya, tutulungan niya tayo para makayanan natin ang mga pasanin na dapat nating pasanin. Amen?